once again mga minamahala. Tayo po'y nagpaanyay na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na tayo po'y mag-aralan sa isa't isa, ating alamin ang katotohanan, tayo po'y magsuri at ating alamin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Dahil sa sulat, mapalad ang nakinig ng salita ng Diyos, ito'y sinasampalatayanan na. Sa araw na ito, ating pong pag-aralan patungkol sa ang dating daan, kung saan ba talaga nakalagayan sa Biblia ang dating daan. Ating pong pag-usapan at sa araw na ito po ay ating pasalamatan ng Panginoon na tayo po ay makapag-aral ng mga salita ng Panginoon. Ating po ay magbasa sa araw na ito na umpisa natin sa Exodus chapter 18 verse 20, kung saan ba talaga nanggaling itong mga daan na sinasabi. Okay. Sa Exodus 18:20. Sa Exodus 18:20, at ang sabi rito, at ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Ito po ang sabi rito, at ituturo mo sa kanila. Ito po ang pinaalalahanan ni Jethro si Moises na maglagay ng mga hukom na katulong niya. Pinaalalahanan ni Jethro si Moises na maglagay ng mga hukom na katulong niya. At ang sabi sa 20, at ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Yan po, no? Ituro mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran. Yan po, no? Ang gawang kanilang nararapat gawin. Ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Yan. Yun ang nabasa sa Exodus 18:20. Mabasa naman tayo sa Awit 143:8. Tingnan natin kung saan ba talaga itong dating daan. Awit 143. Kasi sa kanila na ituro na ang daan nararapat lakaran. No, yun ang nabasa natin, no? Ulitin ko. Ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Yun. Kung saan ang daan na dapat lakaran. No? Sa 143 verse 8. Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran. No? Ipabatid, ipaalam. No, ang ibig sabihin ng ipabatid, ipaalam mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran. Bakit? Sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Yun. Yun ang panalangin upang iligtas at akayin, awit ni David. Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran. Yun. Yun ang awit ni David, no? Nga ipaalam sa kanya, ipabatid ang daan na aking dapat lakaran. Yan. Walang nakalagay na dating daan o basta nakalagay rito, ipabatid mo sa akin ang daan, no? Puro na lang daan ang binasa natin, no? Na aking dapat lakaran. Yan. Ipabatid o ipaalam, no? Yun ang panalangin, no? Upang iligtas at akayin, awit ni David, no? Na nanalangin siya na dapat ipaalam sa kanya o ipabatid sa kanya ang daan na dapat niyang lakaran. Yan. Sa Exodus 33, kasi itong mga taga-Israel talagang matitigas ang ulo, no? Matitigas ang ulo.
Sabi dito sa 33 verse 5. Exodus 33 verse 5. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ng Israel, kayo'y isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayoy, alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo, upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo. Yung mga pahiyas, mga stiff-neck people sila mo, no? Ang ibig sabihin ng pahiyas, ang mga burluloy, kumbaga ba? Damo sila mga design, no? Mga pahiyas, no? Kaya basa, tabla ko ano natabo din, no? Sa 3. Sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Para makuha natin, no? Sa 1 na natin yung umpisa, no? Ang Panginoon ay lumayo sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto. Napatungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ng isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo, at ang Heteo, at ang Perizeo, ang Heveo at ang Jebuseo. Sabi dito sa 2, at aking susuguin ng isang anghel sa unahan mo. Kaya palagi silang nananalo, no, sa mga away. At aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo at ang Heteo at ang Perizeo, ang Heveo at ang Jebuseo. Sa 3, sa isang lupaeng binubukalan ng gatas at pulot, sapagat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagat ikaw ay bayang may matigas na ulo. Baka ikaw ay aking lipulin sa daan. At nang marinig ng bayan ang masamang balitang ito, ay nanangis sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga pahiyas. No, kasi dami nilang mga marunong na mga talagang mga design sa katawan ba. No? At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ng Israel, kayo isang bayang may matigas na ulo. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Moises. Sabihin mo sa mga anak ng Israel, kayo isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayoy, alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo, upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo. At ang mga anak ng Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Yan. No? Kaya mga stiff-neck people, no? Mga matitigas ang ulo ng mga taga-Israel. Kaya yun ang mga nabasa natin na daan na dapat nararapat lakaran. No? Kag sa 143, ibatid o ipaalam mo sa akin ang daan na nararapat kong lakaran. No? Kasi itong mga taong ito, mga matigas ang ulo, no? Kaya mga stiff-neck people, mga mahirap patnubayan. Sa awit 27, kasi titignan natin kung saan tong dating daan, no? Awit 27:11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon. Daan. At patnubayan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Yun. Yun ang awit ng walang takot sa pagtitiwala sa Panginoon. Awit ni David, no? Ito yung isa sa mga awit ng David sa chapter 27, no? 27 verse 11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon. At patnubayan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Ayun. Sa 12, huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway, sapagat mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin, at ang nagsisihinga ng kabagsikan. No? Sabi dito, ituro mo sa akin ang iyong daan. No? Daan lang nakalagay, no? Iyong daan, o Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag na landas
dahil sa aking mga kaaway. Ayan. Sa 1 Hari 2:3, sa 1 Hari 2:3, at iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos, na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Ayon. Nakalagay dito sa Persare, sabi rito, at iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos, na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Anong layunin? Upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Yon. Ang nakalagay sa lahat nating mga binasa ay mga daan, no? Sa daan na narapat lakaran, no? Ipabatid mo o ipaalam mo sa akin ang daan ng Panginoon. Kasi dito sa Jeremiah 6:16, no, pinagbasihan ni brother, no, sa dating daan. Sa Jeremiah 6:16, tingnan natin kung may dating daan dito, no? Kasi itong pinagbabasihan ni brother. Sa Jeremiah 6:16, ang sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Ayun, ito na naman, no? Ito na naman, lahat ng binasa natin, no? Sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Yun, mayroon ng daan. Mayroon ng daan, no? Mayroon ng daan. At magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon. At kayo'y mga kakasumpong ng kapahingaan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsilakad doon. Ayan. Bakit? Bakit ayaw nila lumakad doon? Sabi nila, kayo'y mga kasumpong ng kapahingaan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsilakad doon. Uulitin kong pagbasa. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang nagsalita dito ang Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan. At magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo. Yon, inutos na magtanong. No? Magsitayo kayo sa mga daan. Magsitingin. Magsitingin kayo roon. At ipagtanong ninyo, no, utos na ipagtanong. Ang anong dapat ipagtanong? Ano ba? Kasi sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon, nang salita rito ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Magsitayo kayo sa mga daan. Ano pa? At magsitingin kayo. Ano pa? At ipagtanong ninyo. Anong ipagtanong? Ang mga dating landas. Kung saan nandoon ang mabuting daan. Walang dating daan. Na? Ang nakalagay, kung saan nandoon ang mabuting daan. Hindi dating daan. Wala hong dating daan dito sa binasa. No, ang sabi ng Panginoon, hindi dating daan, ang may salita niya, na ang naglagay lang niyan na itong basihan ni brother. No? Ang sabi ng Panginoon, mabuting daan. Dito sa verse na ito, na yung pinagbabasihan, no? Na kanilang pinagbabasihan. Pero pakinggan nyo hong mabuti, no? Kasi ang galing-galing niya kung siya ang magbasay, no? Pinapaikot-ikot niya kasi yung mga tao, no? Tignan nyo kung kaya niya tayo paikutin. Babasahin ko ulit, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan. Okay, ano pa? At magsitingin kayo. At ano pa? At ipagtanong ninyo ang mga dating landas.
kung saan nandoon ang mabuting daan, hindi dating daan. Walang dating daan dito, no? At ano pa? At magsilakad kayo roon. At kayo'y mga kakasumpong ng kapahingaan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsilakad doon. Yung iba naman ayaw magsilakad kasi mayroon ng daan. Pero yung iba, kanta pa rin ng kanta ng God will make a way. Ang Diyos gagawa pa, no? Nandiyan na yung daan. Kaya sabi ng Panginoon, nandiyan na yung daan, lumakad na lang kayo roon. Ipagtanong-tanong ninyo kung saan ang mabuting daan. Hindi dating daan, ha? Hindi dating daan. Ang sabi doon, ang mabuting daan. Kung saan, at magsilakad kayo roon. At kayo'y makakasumpong ng kapahingangan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, ayaw namin magsilakad doon. Bakit? God will make a way. Ibig sabihin, ang Diyos gagawa pa ng daan. No? Hindi na, nandun na. Ulitin ko lang, no, ang pagbasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang nagsalita ng Panginoon ang nagsalita, no? Magsitayo kayo sa mga daan, may daan na, magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan. Mabuti, hindi dating daan. No? At magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingaan sa inyong mga kaluluwa. No? Nandun na yung mabuting daan, no? Ipagtanong-tanong mo na lang kung saan ang mabuting daan, at kayo magsilakad kayo roon. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsilakad doon. Kasi God will make a way. No? Hindi na, nandun na, tapos na. Tapos na yung daan, yung mabuting daan. Yan. Tapos na yung mabuting daan. Kaya ang sabi doon, magsitayo kayo sa mga daan. No? Mayroon ng daan kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon. No? Wag na yung God will make a way. No? Hindi nagagawa yung Diyos ng daan kasi ambal nga ng Panginoong Hesus eh. I am the way, the truth, and the life. No. Kaya may daan na. No? May daan na. No? Tapos na. Hindi na gagawa, no? Kasi tapos nang ginawa, no? Kaso lang sabi niya, hindi kami magsilakad doon, no? No? Mayroon din daan, pero hindi ito ang inuutos ng Panginoon para ipagtanong ninyo, kundi ang mabuting daan, no? Walang dating daan, walang dating daan. Kaya binasa ni brother, no? Ito ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4, no? Kaya ito rin ang pinagbasihan niya, no, na wala daw siyang mali, no? Sabi rito, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kaya wala daw siyang mali, no, sa kanyang mga aral. Pero doon sa binasa natin kanina, hindi naman dating daan, no? Ulitin ko lang, no? Walang dating daan doon sa Jeremias 6:16 na kanyang pinagbabasihan, no? Ang nakalagay roon, mabuting daan, no? Kaya nga sa mga dating daan, hanggang ngayon, no, huwag kayo idolize kay brother, no, at sa mga aral niya. Kasi hanggang ngayon, mabibigat na mga maling aral, no? Iba yung dating daan sa mabuting daan. Kaya tignan mo mamaya, no? Tignan natin mamaya. Uulitin ko, wala akong layo na manira, kundi palagi siya nag-challenge, no? Na kung mapamalian siya, magpaputol siya ng liig, no? Nung buhay pa siya. Kaya tayo'y atin lang inaalam kung anong mga katotohanan, no? Kaya magbasa din tayo doon sa 1 King 8:6. Kahit dito sa 1 King, sa unang hari, no? Sa unang hari, sa 8 8
36. Kasi sa Jeremias 6:16 ang basihan niya, nakalagay doon mabuting daan, no? Kaya kahit dito sa 1 King 8:36, dinggin mo sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan na kanilang dapat lakaran, at paulanan mo ng ang iyong lupain na iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Yan. Ulitin ko, no? Sa unang hari 8 verse 36, no? Dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan na kanilang dapat lakaran, at paulanan mo ang iyong lupain na iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Yun nakalagay rito, mabuting daan. Yun ang pinapalakad sa kanila, no? Sabi to, pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan na kanilang dapat lakaran, no? Kaya doon sa pinagbabasi ni brother na Jeremias 6:16, ang pinapatanong doon, hindi ang dating daan, walang dating daan doon, kundi ang pinapatanong doon, ang mabuting daan. Kaya kahit dito sa binasa natin uli, uulitin ko sa 1 Hari 8:36, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tuturuan sila ng mabuting daan na kanilang dapat lakaran. Kaya yun ang pinapatanong dun sa basihan ni brother, no? Brother Eli Soriano, no? Na sabi niya dating daan. Walang dating daan doon, no? Kung saan nandoon ang mabuting daan, ang Panginoon ang nagsalita roon, no? Kahit dito mabuting daan na na kanilang dapat lakaran. Ayun, no? Mabuting daan. Saan ba yun nanggaling yung dating daan, no? Saan ba yun? Saan niya ba kinopya yung dating daan? No? Saan ba ang dating daan? Dito sa Job 22. Kasi wala akong may nakitang ibang niyang kinopya, no? Sa Job 22. Sa Job 22:15. Ang sabi rito, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Ayun, uulitin ko. Sa Job 22:15. Kasi dati ang mga binasa natin kanina, mga daan, no? Mga daan, palagi natin binasa mga daan, no? Nung sa 1 King 8:36, sa mabuting daan. At sa kanyang pinagbabatayan, sa Jeremias 6:16, nasabi niya dating daan, walang dating daan doon, kundi nakalagay roon kung saan nandoon ang mabuting daan. Ang sabi pa nga niya, na pag nagbasa sila, ang nagsalita dyan ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan, at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan. Mabuti, hindi dati. Walang dating daan, no? Doon sa binasa niya. Nandito yung dating daan, sa Job 22:15. Iyo bang pagpatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Ayun. Kaya sa mga dating daan, ang sabi dito sa Job 22:15, ang lumalakad ay mga masamang tao, ayon sa 22:15 ng Job. Pero ang sabi niya rito, no? Ang sabi niya rito sa Job 42, si Eliphaz raw ang nagsalita rito. Kaya ang sabi niya rito sa Job 42:7-8, kaya ang sabi niya rito, si Job daw
Si Eliphaz na nagsalita rito sa Job 22:15. Mga kalaban do ito ng Diyos, no? No, ang nagsalita ng dating daan, no? Si Job ang nagsalita ng dating daan eh. Si Eliphaz. Kaya ang sabi niya, kalaban ng Diyos si Eliphaz. Kaya tignan mo ano sabi niya. At nangyari na pagkatapos, ito patugtugin natin mamaya, no? At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Timanita, at ang aking puot ay nag-alab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na si Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin. At idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job, sapagat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo'y aking gawa ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job. Kaya sabi dito sa 7, at nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Timanita, ang aking puot ay nag-alab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Yon. Kaya nga nandito mababasa ang dating daan, Kasi ang pinapatanong ng Panginoon ay ipagtanong ninyo kung saan ang mabuting daan, hindi dating daan. Kasi sabi dun sa Job 22:15, ang lumalakad sa dating daan ay mga masamang tao. Pero pinapalabas siya rito na kalaban ng Diyos si Eliphaz, na nagsalita na ang dating daan. Bakit siya nagsalita din siya ng dating daan? Hindi yun ang pinapatanong ng Panginoon. Ang pinapatanong ng Panginoon ay ang mabuting daan, no? Bakit niya ipinapatanong siya? No, ang sabi ng Panginoon, sabi niya rin na nagbasa sila, no? Ito, pakinig natin, no? Aking puot nag-alab laban sa'yo. Galit ako sa'yo, ibig sabihin ng Diyos kay Eliphaz. At laban sa iyong dalawang kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Ang pinagsasabi pala nitong si Eliphaz, puro katarantaduhan. Siya may sabi nun na ang dating daan nilakaran ng masasamang tao, si Eliphaz, hindi salita ng Diyos yun. Bandang huli, sabi ng Diyos, wala kayong sinabing mabuti. Puro kagaguhan ng pinagsabi nyo. Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, sabi ng Diyos kay Eliphaz. Kaya yung salita na yung kapatid, salita ni Eliphaz yun, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ito, babasahin ko sa'yo hindi ito sinasabi sa'yo nung naninira sa amin. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sa 6:16 ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may sabi niya, ang kapatid na Daniel? Ang Panginoon po, kapatid na Eli. Diretso, Panginoon ang may sabi. Ulitin mo, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas. Ang mabuting daan nandun sa mga dating landas. No? Kaya yung dating daan, mabuti yun, kapatid, para sa Diyos.
Para dun sa kay Elipas na nagsasalita ng kaaway ng, lalabas kaaway ng Diyos yun eh. Nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos eh. Sinasabi niya kay Job na si Job daw. Yan. Ang una niya pong sinabi na si Elipas kalaban ng Diyos. Bakit ginaya niya yung dating daan? No, hindi naman yung pinapatanong ng Panginoon eh. Hindi yun ang pinapatanong ng Panginoon. Ang pinapatanong ng Panginoon, ang mabuting daan. Kaya bakit niya ginaya si Elipas kung si Elipas ay kalaban ng Diyos? Tignan nyo. At bakit niya pinaikot-ikot yung mga sinasabi doon sa sinabi ng Panginoon? Bakit pinapalitan niya ang sinabi ng Panginoon na ang mabuting daan, no? Ang lumalakad daw ang sabi niya sa dating daan ay mga mabuting tao. Saan nakalagay doon? Saan nakalagay doon? Na uulitin ko, babasahin ko ha. Ako rin na magbasa ha. Jeremiah 16, no? Bakit pinapaikot-ikot niya yung mga tao eh, no? Ang sabi rito sa binasa niya, babasahin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. No, walang dating daan. Yun ang napakinggan nyo, sinasabi niya na mabuting daan daw yung lumalakad sa mga mabuting tao daw ang lumalakad sa dating daan. Walang ganon, no? Walang ganon sa binabasa, no? Kaya naniniwala siya na ang nagsalita rito ang Panginoon. Pero kung siya ang magbasa, iba na. Iniiban niya. No? Ginagawa niya na dating daan na ang lumalakad ay mga mabuting tao. O yun. Iniiban niya. No? Ang pagbasa. Dapat ganito lang kasimpleng basahin. No? Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsilakad doon. Ayaw nila magsilakad sa mabuting daan. Bakit? Gusto nila ang dating daan. Kita mo? No? Ganun lang kasimple, no? Kasi ayaw nila magsilakad doon. No? Ayaw nila magsilakad doon. Bakit? Kasi gusto nilang lakaran, hindi ang mabuting daan, kundi ang dating daan. Ayun. Ang sabi ng Panginoon ipagtanong ninyo kung saan ang mabuting daan. Iniiba niya. Di ba napakinggan nyo? Uulitin natin. Sabi, ulitin mo kapatid na Daniel. Gawing mabuti. Puro ka kay Elipas. Kaya yung salita na yung kapatid, ang salita ng Diyos. Sa 16 ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may sabi niya ang kapatid na Daniel? Ang Panginoon po, kapatid na Eli. Diretso, Panginoon ang may sabi. Ulitin mo kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas. ang mabuting daan nandun sa mga dating landas. No? Kaya yung dating daan, mabuti yun, kapatid, para sa Diyos. Para dun sa kay Elipas na nagsasalita ng kaaway ng, lalabas kaaway ng Diyos yun eh. Nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos eh. Sinasabi niya kay Job na si Job daw. Kung kalaban nga ng Diyos si Elipas na nagsalita na ang dating daan, ng dating daan, dapat hindi niya gagayahin. Dapat
ang babasahin niya na nirecognize din naman niya na ang Jeremiah 6:16 ay salita ng Panginoon, no? Bakit iniiba niya? No? Bakit iniiba niya? Bakit sinabi niya na dating daan? Ang nakalagay rito, mabuting daan. Kahit na binasa natin kanina sa 1 King 8:36, mabuting daan. Hindi dating daan, no? Kaya nga kung kalaban kung kalaban si Eliphaz ng Diyos, sana wag niyang gayahin ang dating daan, kundi ang mabuting daan. Kaya nga kung halimbawa na ikaw ang gagawa nun, sasabihin niya kagad sa'yo, quote and unquote, bubo. Kung minsan nga nakita ko siya, nakaganyan siya, habang sinasabi niya yung bubo sa kanyang kalaban sa pagdebate niya, no? Nakaganyan siya. Babasahin natin, no, sa Ecclesiastes 4:5. Sa Ecclesiastes 4:5, siya pala unang bubo, no? Habang sinasabi niya yung bubo, quote and unquote, no? Kung minsan G-O, no? Gago, sabi niya, no? Quote and unquote, no? Sa Ecclesiastes. Chapter 4 verse 5. Ang sabi rito, inihalokip-kip ng mangmang ang kanyang mga kamay at kumakain ng kanyang sariling laman. Hinalokip-kip, no? Nakaganyan siya, no? Mabasa natin sa English, no? Naka-cross arm, no? Ecclesiastes habang nagsasalita sa ng gano'n, no? Sinasabi niya, no? Sabi niya sa Ecclesiastes 4:5, the fool folded his hands together and ate his own flesh, no? Nakagano, no? Kaya nakaganyan siya habang nagsasalita siya ng mangmang o bobo. No? Isipin mo yun, nagsasalita siya, no? Sabi niya, the fool folded his hand together and the fool, ang mangmang. Kaya nga, no? Habang nagsasalita siya ng gayon, no? Siya pala yung kaya nga, no? Sabi rito sa Tagalog, inahalokip-kip ng mangmang ang kanyang mga kamay. Ayun, no? Kaya minsan nakikita ko siya, no? Palagi siya nakaganyan, no? Habang nagsasalita siya ng mangmang o bubo o gago, no? Quote and unquote, sa kanyang mga pinagsasabihan, no? At saka na dito, no? May babasahin din naman tayo, no? Sa New Testament, sa Hebreo 10:20. Ayun, sa 10:20, no? Babasahin natin, no? Sa 19, umpisa natin sa 19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng daang bago, dapat pala bagong daan. Hindi dating daan, no? Sa pamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Dapat daang bago. New and living way. Puro King James itong binabasa ko, ha? King James Tagalog at King James na English. So babasahin ko sa English. King James to, ha? Hebreo 10:20. Basahin ko sa Hebreo 10:20. By a new and living way. Dapat bago. Bago at buhay. Hindi dati. By a new and living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God. Ayun. By a new and living way. Sabi sa Tagalog, sa 10:20, babasahin ko sa Tagalog, ulitin ko, sa 19, mga kapatid, yamang may
kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 20. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Hindi dating daan. Mabuting daan. At ano pa? Sa New Testament, sa Hebreo 10:20, daang bago. Dapat bagong daan. Hindi dati. Ayun. O baka kung siya naman na magbasa niyan, sila magbasa niyan, baka sabihin naman, dati bago yan. Pero ngayon, bago pa yan. Dati bago pa. Pero ngayon, luma na yan. Paikot-ikutin ka na naman. Pinapalitan niya ang salita ng Panginoon. Kanina doon pinalitan niya, napakinggan yun. Na dapat mabuting daan. Pero sabi niya, dating daan. Tignan yun. Dapat, ang sabi sa Biblia, ang sabi rito, na makupad sa panalita, maliksi sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Praise the Lord, no? Tayo po'y nakapakinig na naman ng aral ng Panginoon at wala po tayong layo na manakit, no, ng damdamin o manira ng sinuman. Lalo na sa kanya, no, dahil wala na siya, pero sa mga kasama niya, no, dapat maalaman din naman nila na ang dating daan, no, ay nilakaran ng mga masamang tao ayon sa Job 22:15. Nasabi din naman niya doon sa napakinggan natin ay kalaban ng Diyos si Eliphaz. Pero bakit ang tanong? Bakit ginaya niya ang dating daan? Kasi ang pinapatanong doon sa Jeremiah 6:16 ay mabuting daan. At dito naman sa Hebreo 10:20 dapat bagong daan. Okay. Amen po ba? Amen. Pasalamatan ng Panginoon na tayo po'y na tayo naman ay nakapagpakinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon, no, na atin napakinggan itong mga aral ng Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.